Gagawa tayo ng no-cook na coffee cream cake gamit ang chocolate flavor na fudgy bar at vanilla fudgy bar naman ang gagamitin natin para sa mango graham cream cake. Talagang nawili ako sa paggawa ng no-cook cake natin. Same procedure lang pero ang gagamitin kong molde ay yung mixing bowl ko dahil gusto ko na bilog tapos matangkad yung ating no-cook na coffee cream cake. Tapos yung ating mango graham na cream cake ay loaf style naman. Ayan, another no-cook recipe na naman ang gagawin natin. Siyempre, ang gagamitin natin ay same. Meron tayong chocolate flavor na fudgy bar at ang ating vanilla cake bars. Ito naman yung may custard na palaman. So, gagawin lang natin ay ikakat natin sa gitna ang ating mga cakes. So, sa side tayo ng cake magkakat. So, para siyang sandwich. Kung gusto mo naman na makapal yung cake, pwede hindi mo na siya i-cut. Okay, para naman sa cream natin, kung yung nakaraan or yung naunang video natin, gumamit tayo ng cream densada. Ngayon naman, ang gagamitin natin ay combination ng all-purpose cream and condensed milk. So, tatlo yung gagamitin natin and then 1.5 can naman ng ating kondensada. Ito talaga yung ginagamit ko. First time kong gumamit ng cream densada dun sa nauna nating video and lalagyan natin siya ng gelatin. Ito ay clear and unflavored. Gustong-gusto ko talaga maglagay ng gelatin sa mga cream base natin para hindi siya yung parang lusaw or runny type na cream. Tapos, hahatiin ko yung ating cream mixture at lalagyan natin ng coffee. Ito ay Nescafe na brand. So, pwedeng gumamit ng ibang brand. So, hahatiin ko siya dahil yung isang cake flavor natin ay coffee. Yung kalahati naman ay plain lang. So, yun yung gagamitin natin for mango graham na cream cake. So, ayan. I-mix natin. So, una ay lagyan natin ng tubig ang ating gelatin. Room temperature lang yung tubig, hindi mainit, hindi malamig. Tapos ay iset aside natin ito at hayaan nating mag-bloom. So, habang hinihintay natin yan, mag-whip tayo ng ating all-purpose cream. Ito ay chilled overnight. So, i-whip lang natin ito until mag-double ang ating cream. And ayan, nag-double na ang size ng ating cream. Itabi na muna natin. At lagyan natin ng mainit na tubig ang ating gelatin. So, haluin natin ito until matunaw ang ating gelatin. Ngayon naman ay ilagay natin ang condensed milk sa cream at haluin itong mabuti. Kapag nahalo na ang condensed milk ay ilagay na natin ang tinunaw na gelatin. Tapos ay haluin ito ng mabuti. Ayan, para sa molde or container natin, ang gagamitin ko ay mixing bowl at ito yung ating loaf style na container. And ito yung gagamitin ko para sa ating coffee cream cake kasi gusto ko ng round and matangkad. Tapos dito naman yung ating mango graham na cream cake. So, diba, sabi ko sa inyo, kahit anong container or molde pwedeng gamitin or kahit anong shape yan. Basta meron ka lang mapaglagyan ng ating assembled na cake. And of course, kailangan natin ng ating plastic para madali siyang matanggal. So, ilagay natin ito. Ayan. So, ilagay lang natin yung ating plastic sa ating loaf na container. Magpahid tayo ng konting cream mixture. Maglagay tayo ng first layer ng ating vanilla cake. And then, patungan natin ito ng ating cream mixture. Tapos ay magpalaman tayo ng matamis na mangga. And then maglagay tayo ng second layer ng ating vanilla cake. And then again, magpatong tayo ng ating cream mixture. Tapos maglagay tayo ng sweet mangoes. Tapos maglagay tayo ng third layer ng ating vanilla cake at cream. Tapos i-chill natin overnight. Para naman sa natirang cream ay lagyan natin ng instant coffee powder. Tapos ay haluin natin itong mabuti. Lagyan natin ng plastic ang ating molde or ang ating mixing bowl. Mag-spread tayo ng konting coffee cream sa bottom. So, same procedure, mag-layer tayo ng chocolate fudgy bar at ng coffee cream. Okay, may tira pa tayong vanilla cake na fudgy bar. Isama na natin dito.
Since itong cake na gagawin natin ay matangkad, so need talaga na may extra na fudge bar. And yes po, pwedeng gumamit ng ibang brand ng cakes. At eto na siya, so i-chill natin ito overnight. And kinabukasan, pwede na i-unmold dahil nag-set na ito. Pwede mo itong itaob or ilipat sa plato. Pero ako gusto ko sa wooden na chopping board para aesthetic. Pero bago ko siya itataob, ay lagyan natin sa ibabaw ng parchment paper para mas presentable, tapos i-peel natin ang plastic. Ito naman ay crushed na graham crackers, i-coat natin ito sa buong cake. Sa top portion naman ay sa gitna lang ako maglalagay ng crushed na graham natin. Dahil maglalagay ako ng whipped cream. Dahil kapag may crushed na graham crackers, hindi didikit yung ating whipped cream. And yes po, ang paglagay ng whipped cream ay optional. And then maglagay tayo ng sweet mango na topping. Ito naman ang ating coffee cream cake, i-unmold natin ito at itaob natin sa chopping board or sa platter. Tapos lagyan natin ito ng whipped cream para sa design. For additional topping, mag-shave tayo ng tsokolate. At eto na ang ating no-cook na mango graham cream cake at ang ating coffee cream cake. Ayan, so tikman na natin. So, ito yung slices na kinuha ko. Meron tayong mango cream. At ito naman yung ating coffee cream cake. Ayan. So, unahin natin yung coffee na flavor natin. Ayan. Para ka kumakain ng coffee ice cream. Ganun yung dating niya. Pero, syempre, nasa soft na side dahil hindi naman frozen yung ating cake. Pero kung gusto nyo na ganon, pwede nyo ilagay sa freezer. So, magiging coffee ice cream cake na siya. Oh, pwedeng ganon. Ay, sarap! Oy! Tignan nyo, oh. Sarap. Okay, next yung ating mango graham na cream cake. Ayan. Ayan siya. Ang laki. Sarap. Oh my God. Yeah, good idea na lagyan mo siya ng crushed na graham. Kasi nakaka-add siya ng flavor talaga, as in, nakaka-enhance siya. Di ba pare-pareho lang yung concept niya, yung ginamit natin na cake base, same yung cream natin. Same lang talaga sila ng concept. Pero pagdating sa flavor, iba-iba talaga yung characteristic nila. Kagaya ng ginawa natin last time na Black Forest inspired na cake at yung ating strawberry cream cake. So, sa apat, kahit same yung mga ginawa natin, yung method, yung process, yung nag-add lang tayo ng mga flavors, iba-iba pa rin yung dating nila. As in, Kaya ako gumawa ulit nito dahil sa sobrang dali lang niya, pwede kang makaisip ng iba't ibang flavor na gusto mong gawin sa ganitong style. And again, ginagawa ko na to noon. Meron tayong unicorn cake. I-check nyo yun. Tapos may Barbie cake din tayo. May construction cake. Ano pa ba? BTS, Blackpink inspired na mga cake. Basta. Ang dami kong ginawa na ganito noon. And yeah, for Christmas and New Year, meron din tayong ganun na cake. So, ilalagay ko ang mga links sa description box kung gusto nyo i-check, kung gusto nyo na magkaroon ng ibang idea, kung gusto nyo na ganitong type ng dessert ang gawin. Hindi lang ito pang Pasko ha. Pero sa birthday, fiesta, or kahit anong holidays, or kahit regular na araw, may mga get-together kayo, napakadali lang niyang gawin. Again, kung gusto nyo na gawing ice cream cake, simple lang, iglagay nyo lang sa freezer. Kapag tumigas na, ice cream cake na yon. So yeah, I think hindi ito ang magiging last na paggawa ko ng ating no-cook cake dahil sobra endless ang possibility or ang pwede mong gawin sa ganitong style na cake. So ayan, sana gustuhan nyo ang recipe natin ngayon. Ciao!
At sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!